Isang kaluskos. Iyon ang gumising sa diwa ni Ricardo. Hindi isang malakas na ingay, pero sapat na para makuha ang atensyon niya sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa malambot na kama, iniwang natutulog ng mahimbing ang asawang si Carmen. Ang isip niya'y abala pa rin sa isang malaking kontrata sa kumpanya at naisip niyang kumuha ng malamig na tubig sa baba. Habang maingat siyang bumababa sa malawak na hagdanan, muli niyang narinig ang kaluskos. Galing yon sa direksyon ng kusina. Sino naman ang nasa kusina ng ganitong oras? 2:00 na ng madaling araw. Dahan-dahan siyang naglakad, walang sapin sa paa, sa malamig na marmol na sahig. Pagdating sa pinto ng kusina, sumilip siya mula sa siwang. At doon, sa malamlam na liwanag na nagmumula sa nakabukas na ref, nakita niya ito. Isang anino, isang babae. Nakayuko ito sa ibabaw ng kitchen counter, mabilis na isinusubo ang isang bagay mula sa isang maliit na plastic container. Si Teresa, ang bago nilang kasambahay. Hindi pagtataka ang unang naramdaman ni Ricardo. Hindi rin awa, kundi hiya. Isang matinding hiya na biglang kumalat sa buong sistema niya, na nagpalamig sa kanyang mga kamay at nagpasikip sa kanyang dibdib. Dahil alam niya kung ano ang kinakain nito, tirang pagkain. Ang natira mula sa kanilang marangyang hapunan kanina na malamang ay malamig na at matigas. Naalala niya ang malinaw na utos ni Carmen. Pagkatapos ng 6:00 ng gabi, sarado na ang kusina para sa mga katulong. Sinabi yun ni Carmen ng walang emosyon, parang nagbabasa lang ng patakaran sa isang manual. Hindi yon pinansin ni Ricardo noon. Para sa kanya, isa lang yung maliit na bagay. Isa sa maraming patakaran ni Carmen sa pamamahay na ito. Pero ngayon, habang pinapanood niya si Teresa na kumain ng patago, na parang isang magnanakaw na natatakot mahuli sa sarili nilang teritoryo, ang maliit na bagay na yon ay naging isang napakalaking kasalanan. Naramdaman niya ang kabusugan mula sa mamahaling steak at red wine kanina. Ang tiyan niya ay komportable at busog. At sa harap niya, isang babaeng kumakain ng tira para lang malagyan ang kumakalam na sikmura. Hindi man lang binuksan ni Teresa ang ilaw. Tanging ang liwanag lang mula sa ref ang nagsisilbing tanglaw niya. Bawat subo niya ay mabilis. Bawat lingon sa paligid ay puno ng kaba. Dahan-dahan siyang umatras, Ricardo. Bawat hakbang paatras ay parang 1 milya ang layo. Hindi niya kayang makita pa. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan ito sa loob ng sarili niyang tahanan. Bumalik siya sa kanilang silid, sa malawak na espasyo na amoy mamahaling pabango. Humiga siya sa kama, pero ang lambot nito'y parang mga tinik na tumutusok sa kanyang likod. Nawala sa isip niya ang milyon-milyong pisong kontrata. Nawala ang lahat ng alalahanin sa negosyo. Ang tanging naiwan ay ang imahe ng isang babaeng nakayuko sa dilim, kumakain ng tirang pagkain. Sino ang babaeng ito? At bakit sa isang iglap? Dahil sa kanya. Pakiramdam niya'y isa siyang estranghero sa sarili niyang pamamahay. 4:00 pa lang ng umaga, nag-aal sa balutan na ang kadiliman sa labas. Pero para kay Teresa, hudyat na yon ng pagsisimula ng isa na namang mahabang araw. Ang tunog ng alarm sa murang cellphone niya ay pabulong lamang, sapat para gisingin siya, pero hindi para maistorbo ang buong kabahayan. Maingat siyang bumangon, ramdamang pagod sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Sa isang maliit na kwarto sa likod ng mansyon, doon siya natutulog, malayo sa karangyaan ng mga silid sa itaas. Ang una niyang ginawa ay ang kumuha ng isang maliit na kaldero. Naglagay siya ng kaunting kanin at itlog. Ito ang baon ng kanyang 3 anak na babae para sa eskwela. Habang nagluluto ng walang ingay, parang isang anino sa kusinang pag-aari ng iba, ang isip niya'y nasa mga anak niya. Si Angelica, ang panganay na nangangarap maging doktor. Si Belle, ang pangalawa na mahilig gumuhit. At si Cassie, ang bunso na laging naghahanap ng yakap niya. Sila ang kanyang lakas. Sila ang dahilan
kung bakit niya tinitiis ang lahat. Isinalin niya ang pagkain sa 3 maliliit na baunan. Sa takip ng bawat isa, sumulat siya ng munting mensahe gamit ang isang marker. I love you, anak, mama. Pagkatapos, naligo siya ng mabilis at sinimulan na ang kanyang mga gawain bago pa man magising ang mag-asawang Soriano. Tanghali na nang mangyari iyon. Habang naghuhugas ng pinggan, sa dami ng iniisip, biglang dumula sa kanyang mga kamay na may sabon ang isang plato. Crash! Ang tunog ng nabasag na babasagin ay tila isang malakas na kulog sa tahimik na kusina. Ano yon? Ang malamig na boses ni Ma'am Carmen ay nagmula sa kanyang likuran. Napapikit si Teresa. Humarap siya, nakayuko. Pasensya na po, ma'am. Aksidente lang po. Nabitiwan ko po ang plato. Tiningnan ni Carmen ang mga bubog sa sahig. Pagkatapos ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Kahit yang mumurahing plato, hindi mo pa maingatan. Anong silbi mo dito kung pati yan ay hindi mo kayang gawin ng maayos? Hindi nakasagot si Teresa. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang sabihin na pagod lang siya. Gusto niyang sabihin na tao lang siyang nagkakamali. Pero kinagat niya ang kanyang labi. Isang salita lang at baka bukas ay wala na siyang maipapadala sa kanyang mga anak. Sorry po, ma'am. Lilinisin ko po kaagad. Dapat lang, sagot ni Carmen bago siya tinalikuran. Naiwan si Teresa na mag-isa, pinupulot ang bawat piraso ng nabasag na plato. Habang ginagawa yon, napatingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na mag-aslaw na may kalyo sa mga palad. Mga kamay na sanay sa paghawak ng sabon, ng basahan, ng walis. Naalala niya ang dati, naalala niya ang pakiramdam ng paghawak ng heso, ng pagsulat sa pisara, ang pakiramdam ng pagbuklat sa mga pahina ng libro, ang pakiramdam ng pagtayo sa harap ng 12-dosenang estudyante na sabik matuto. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Gabi. Nakatago siya sa isang sulok ng hardin para walang makarinig. Ito ang pinakahihintay niyang parte ng araw. Nakangiti siya habang tinititigan ang screen ng kanyang cellphone. 3 maliliit na mukha ang nakangiti pabalik sa kanya. Mama, kumusta po kayo? Tanong ni Angelica. Okay lang ako, anak. Kayo ba? Kumain na kayo? Opo, Mama. Ang sarap po ng baon namin kanina. Sabi naman ni Belle. Napangiti si Teresa. Mabuti naman kung ganon. Ikaw, Mama? Kumain ka na po ba? Tanong ng bunsong si Cassie. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Teresa sa malaking mansyon sa likod niya, kung saan ang mag-asawa ay kumakain ng masasarap na pagkain. Naramdaman niya ang pagkalam ng kanyang sikmura, pero ngumiti siya ng matamis sa kanyang mga anak. Oo naman, anak. Ang sarap nga ng ulam namin dito. Kumain ako ng marami. Busog na busog si Mama. Isang kasinungalingan na paulit-ulit niyang sinasabi para lang mapanatag ang loob ng mga taong pinakamamahal niya. Pagkatapos ng tawag, pabalik na sana siya sa loob nang makasalubong niya si Carmen. May hawak itong isang piraso ng papel. Hindi ito nakangiti. Teresa? Po, ma'am. Magkakaroon kami ng malaking party sa Sabado. 100 bisita, mga importante at mayayamang tao. Iniabot ni Carmen ang papel. Isang napakahabang listahan ng mga gagawin. Paglilinis, pag-aayos, paghahanda. Gusto ko, perpekto ang lahat. Sabi ni Carmen ang mga matay matalim na nakatitig sa kanya. Isang pagkakamali lang, Teresa. Alam mo na kung saan ka pupulutin. Hindi na mapakali si Ricardo. Buong araw, sa gitna ng mga meeting at pag-aaral ng mga report, ang imahe ni Teresa sa madilim na kusina ay parang multong bumabagabag sa kanya. Paano nangyari na sa loob ng sarili niyang pamamahay may isang taong nagugutom? Paano niya hinayaan ang isang patakarang kasing trivial pero kasing lupit ng patakaran ni Carmen?
Hapon na, nakita niya si Teresa sa hardin, abala sa pag-aalaga ng mga mamahaling rosas ni Carmen. Ito na ang pagkakataon niya. Nilapitan niya ito. Teresa. Nagulat si Teresa at agad na napatayo ng tuwid. Sir Ricardo, may kailangan po kayo? Wala naman. Gusto ko lang kumustahin. Kumusta ka naman dito sa amin? Okay lang po, sir. Maayos naman po, sagot nito, nakayuko pa rin, laging nakayuko. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ricardo. May pamilya ka, hindi ba? Tumango si Teresa, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi sa unang pagkakataon. Opo, sir. 3 po ang anak kong babae. Nasaan sila? Nasa probinsya po sa nanay ko. Doon po sila nag-aaral. Ramdam ni Ricardo ang bigat sa bawat salitang binibitawan nito. Ang sakripisyo ng isang ina na malayo sa kanyang mga anak para lang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ang huling piraso ng kanyang pag-aalinlangan ay gumuho. Ang hapunan ng gabing iyon ay tahimik. Masyadong tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Hindi na natiis ni Ricardo. Binitiwan niya ang kanyang tinidor at kutsilyo. Carmen. Tumingin ang asawa niya, bahagyang nakataas ang kilay. Yes? Pakisabi kay Teresa na maghanda pa ng isang plato. Sabayan niya tayong kumain. Halos mabulunan si Carmen sa kanyang iniinom na wine. Tiningnan niya si Ricardo na parang ito'y nababaliw. Are you serious? Ricardo, anong nakain mo? Wala siyang disenteng hapunan kagabi. Nakita ko siya. Mariing sabi ni Ricardo. Kumakain siya ng tira sa kusina. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Carmen. So, at least may kinakain siya. She's a maid, Ricardo. She eats when and where I say so. Iyon ang patakaran sa bahay na ito. Hindi makatao ang patakaran mo. Tumaas na ang boses ni Ricardo. Tao siya, Carmen. Hindi aso para pakainin ng tira. Huwag mong itaas ang boses mo sa akin. Ganti ni Carmen. This is my house. Ako ang masusunod dito. Bahay din natin to. At sa pamamahay ko, walang taong magugutom at itatrato na parang basura. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Ricardo ay nag-aapoy sa galit, habang ang mga mata ni Carmen ay nanlilisik sa pakiramdam na hinahamon ang kanyang awtoridad. Huminga ng malalim si Ricardo. Alam niyang walang patutunguhan ang sigawang ito. May isang paraan lang para matapos ito. Tumayo siya. Teresa! Tawag niya. Agad na pumasok si Teresa mula sa kusina. Ang mukha'y puno ng pag-aalala. Po, sir. Hindi pinansin ni Ricardo ang nanlalaking mga mata ni Carmen. Tumingin siya ng diretso kay Teresa. Teresa, mag-resign ka na bilang kasambahay. Namilog ang mga mata ni Teresa. Po, sir? May nagawa po ba akong mali? Umiling si Ricardo. Isang boses na puno ng awtoridad at desisyon ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi. Pero mula bukas, hindi ka na magtatrabaho dito. Doon ka na sa opisina magtatrabaho. Bilang personal assistant ko. Triple ang sahod, may lahat ng benepisyo at may sapat kang oras para sa mga anak mo. Napatulala si Teresa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Si Carmen naman, na kanina'y maingay, ay napipi. Ang mukha niya'y namutla sa matinding galit at pagkagulat. Para siyang sinampal sa harap mismo ng taong pinapahirapan niya. Nang makaalis na si Teresa na litong-lito pa rin, naiwan ang mag-asawa sa nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Carmen, ang bawat galaw ay puno ng bagsik. Lumapit siya kay Ricardo. Ang boses niya'y isang mapanganib na bulong. Ginawa mong sandata ang katulong na yan laban sa akin. Tinitigan niya ito sa mata, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Magsisisi ka sa ginawa mo, Ricardo. Hawak ni Teresa ng mahigpit ang kanyang luma at medyo kupas ng bag habang nakaupo sa tabi ni Ricardo sa loob ng mamahaling sasakyan nito. Hindi pa rin siya makapaniwala. Parang isang panaginip. Kagabi lang,
Isa siyang kasambahay na kumakain ng tira. Ngayon, papunta siya sa isang opisina para maging isang personal assistant. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang ibong gustong kumawala. Paano kung hindi niya kaya? Paano kung mapahiya lang niya si Sir Ricardo? "Huwag kang kabahan, Teresa," sabi ni Ricardo na tila nabasa ang kanyang iniisip. "Kaya mo to." Pagdating sa Soriano Corp, isang building na gawa sa salamin at bakal, lalong nanliit si Teresa. Ang lahat ay abala, nakasuot ng magagandang damit at mukhang matatalino, pero pinagtibay niya ang kanyang loob para sa mga anak niya. "Good morning, everyone!" Bati ni Ricardo pagpasok nila sa opisina. "I'd like you to meet Miss Teresa Reyes. She's my new personal assistant." Miss Teresa Reyes. Hindi Teresa, hindi Hoy. Miss Reyes. Ang simpleng paggalang na yon ay parang musikang matagal nang hindi naririnig ng kanyang mga tainga. Naramdaman niya ang unti-unting pagbalik ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang kanyang dignidad. Pinaupo siya ni Ricardo sa isang lamesa sa labas lang ng opisina nito. Ang unang gawain na ibinigay sa kanya, ayusin ang magulo at siksik na schedule ni Ricardo para sa buong linggo. Sa una, tinitigan lang ni Teresa ang computer, pero unti-unti bumalik ang dati niyang talino. Ang galing niya sa pag-oorganisa. Ang bilis niyang umintindi. Sa loob lang ng isang oras, ang dating magulong schedule ay naging isang malinis at episyenteng plano. Nang ipakita niya ito kay Ricardo, hindi maitago ng lalaki ang pagkamangha. "Wow, Teresa, ang galing mo." Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Isang tunay na ngiti. Nang magkaroon ng pagkakataon sa tanghalian, humanap siya ng isang tahimik na sulok sa pantry. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinatawagan ang kanyang mga anak. "Hello, Mama." Nang marinig ang mga boses nila, hindi niya napigilan ang pag-init ng kanyang mga mata. "Mga anak." Basag ang kanyang boses. "May maganda akong balita. May bago na akong trabaho." "Talaga po, Mama?" "Oo, anak. At mas malaki ang sahod ko. Sa susunod na uwi ko, ipapasyal ko kayo. Kakain tayo sa Jollibee, kahit gaano karami ang gusto ninyo." Narinig niya ang masayang hiyawan ng kanyang mga anak sa kabilang linya. At doon, sa gitna ng ingay ng pantry, umiyak si Teresa. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakakita siya ng liwanag. Pero mabilis na naglaho ang liwanag na yon pag-uwi niya ng mansyon para kunin ang natitira pa niyang gamit. Pagpasok niya sa pinto, nandoon si Carmen. Naghihintay. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit. Ngumiti lang ito. Isang ngiting malamig na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng pangako ng isang bagay na mas masahol pa sa galit. "Enjoy your first day, Miss Reyes?" Tanong nito. Ang bawat salita ay may diin at puno ng lason. Walang sinabi si Teresa. Kinuha lang niya ang kanyang bag at nagmamadaling umalis. Habang nasa biyahe pa uwi sa munting nirerentahan niyang kwarto, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. "Akala mo ba makakatakas ka sa lugar mo? Ang mga basurang tulad mo ay mananatiling basura magpakailanman." Kinabukasan, naging abala si Ricardo sa pagtulong kay Teresa na ayusin ang bago nitong espasyo. May iilang personal na gamit si Teresa na naiwan sa mansyon at ipinakuha ito ni Ricardo para ilagay sa isang maliit na cabinet sa tabi ng lamesa nito. "Hayaan mo, tutulungan na kita," sabi ni Ricardo. Kinuha ang isang maliit na karton na puno ng mga libro at ilang nakarolyong papel. "Naku, sir, ako na po. Nakakahiya naman po sa inyo." Mabilis na sagot ni Teresa, sinusubukang kunin ang kahon. "Ano ka ba? Okay lang," ngiti ni Ricardo. Ngunit sa pag-aagawan nila, nadulas ang kahon sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig.
Blag! Kumalat ang laman nito, ilang luma at naninilaw na libro, at isang partikular na libro na medyo makapal na may asul na pabalat. Naku! Sabay nilang sabi. Dali-daling pinulot ni Teresa ang mga gamit pero naunahan siya ni Ricardo na kunin ang asul na libro. Isang bagay sa pabalat nito ang kumuha ng kanyang atensyon. Mga tinig sa dilim, isang pag-aaral sa makabagong panulaang Pilipino, isang librong pang-akademiko. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang pangalan ng may akda na nakasulat sa ilalim ng titulo. Teresa Reyes, PhD. Napatitig si Ricardo sa pangalan. Teresa Reyes. Napakunot ang kanyang noo. Pamilyar. Masyadong pamilyar. Sir, akin na po. Pilit na inaagaw ni Teresa ang libro. Ang mukha niya'y biglang namutla. At ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang biglaang pag-aalala nito ay lalong nagpatindi sa kuryosidad ni Ricardo. At bigla, parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala. Isang batang propesora, masigasig, matalino. Ang paraan niya ng pagtalakay sa panitikan ay parang buhay na buhay. Ang nag-iisang guro na nakapagparamdam sa kanya na ang mga salita ay may kapangyarihan. Professor Reyes, ikaw, bulong ni Ricardo, hindi makapaniwala. Ikaw si Professor Reyes, professor ko sa literature noong college. Napayuko si Teresa. Hindi makasagot. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na pagkumpirma. Gulat na gulat si Ricardo. Ang babaeng ito na naglilinis ng kanyang bahay na kumakain ng kanyang tira ay ang isa sa mga pinakarespetado niyang guro. Dahan-dahan niyang binuklat ang libro. Ang mga pahina nito ay luma na, pero maingat na inalagaan. At sa unang pahina, may nakasulat na dedikasyon, isinulat ng kamay. Para kay Ares, ang estudyanteng nagturo sa akin na kahit sa mga pinakaligaw na kaluluwa, ay may nananahan pa ring isang kislap ng tula. R.S. Ricardo Soriano. Naalala niya, isang araw sa klase, tinanong sila ni Professor Reyes kung ano ang kahulugan ng isang tula para sa kanila. Habang ang lahat ay nagbibigay ng mga matatalinong sagot, siya, ang rebelding si Ricardo na walang pakialam sa pag-aaral, ay sumagot. Para sa akin, ang tula ay isang paraan para sabihin ang mga bagay na hindi mo kayang sabihin ng diretso. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang koneksyon, ang biglaang pag-aalala niya para dito. Hindi lang ito awa. Ito ay isang pagkilala ng kaluluwa na matagal nang natutulog. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa libro. Hindi na niya nakikita si Teresa, ang kasambahay, o si Teresa, ang kanyang bagong assistant. Ang nakikita niya ngayon ay si Professor Reyes, ang kanyang guro. Ang babaeng nag-iwan ng marka sa kanyang buhay nang hindi niya namamalayan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang libro. Tumingin siya sa mga mata ni Teresa, mga matang puno ng sakit at hiya. Isa lang ang tanong na namutawi sa kanyang mga labi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang mamahaling champagne ay walang lasa sa panlasa ni Carmen. Nakangiti siya, tumatango, at nakikipagtawanan sa kanyang mga amiga sa isang sikat na restaurant, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Alam mo, darling, sabi ni Marie Chris, isa sa mga babae sa lamesa, habang iwinawagayway ang kanyang kamay na puno ng diamante. Kahit anong gawin, kitang-kita pa rin kung sino ang old money at kung sino ang mga trying hard lang na umangat sa buhay. Ang komento ay hindi direktang patama sa kanya, pero para itong isang matulis na karayom na tumusok sa pinakatago-tago niyang sugat. Naramdaman niya ang pamilyar na pagkirot sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na hindi siya kabilang, ang pakiramdam na isa siyang impostor sa mundong ito ng karangyaan, dahil alam niya ang totoo. Habang pauwi sa kanilang mansyon, sa loob ng kanyang magarang sasakyan na amoy katad, ang mga alaala ay bumalik. Mga alaala ng isang maliit at masikip na bahay
Sa dulo ng isang eskinita, amoy putik tuwing umuulan. Ang hapunan na madalas ay isang pirasong tuyo na pinaghahatian ng buong pamilya. Ang mga damit na pinaglumaan ng iba. Ang mga mapanlibak na tingin ng mga kaklase niya. Iwinaksi niya ang mga iyon. Matagal na siyang umalis sa mundong yon. Nagsumikap siya. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino para makapasok sa mataas na lipunan. At pinakasalan niya si Ricardo. Si Ricardo ang kanyang tagumpay, ang kanyang seguridad. Ang pader na naghihiwalay sa kanya mula sa madilim na kahapon. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Ricardo sa sala. Ang mukha nito'y hindi maipinta sa sobrang pagkamangha at excitement. "Carmen! Hon, hindi ka maniniwala." "Ano yon?" Walang ganang tanong niya. "Si Teresa. Alam mo ba kung sino siya dati?" Sabi ni Ricardo. Ang mga matay nagniningning. "Propesor ko siya dati. Isang napakagaling na literature professor. Can you believe it? Ang talino niya, Carmen. Brilliant!" Bawat papuri ni Ricardo para kay Teresa ay parang isang sampal sa mukha ni Carmen. Hindi niya nakikita ang nakikita ni Ricardo. Ang nakikita niya ay isang banta. Isang babaeng may nakaraan na hinahangaan ng asawa niya, habang siya ay may nakaraan na pilit niyang itinatago. Isang babaeng may talino na kinikilala ni Ricardo, habang siya ay abala sa pag-aalala sa tingin ng ibang tao. Naramdaman niya ang pagkamuhi, ang inggit, at higit sa lahat, ang takot. Paano kung makita ni Ricardo ang tunay na siya? Ang babaeng galing sa putikan. Paano kung mas hangaan niya ang brilliant na si Teresa? Nang gabing iyon, habang si Ricardo ay mahimbing na natutulog, binuksan ni Carmen ang kanyang laptop. Hinahanap niya ang pangalan, Professor Teresa Reyes. Lumabas ang mga lumang artikulo, mga larawan mula sa website ng universidad. Isang larawan ni Teresa na nakangiti, hawak ang isang parangal. Mukha siyang kagalang-galang, matalino, may dignidad. Naramdaman ni Carmen na para siyang isang tagalabas na sumisilip sa buhay ng sarili niyang asawa. Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang sirain ng isang hamak na kasambahay ang lahat ng pinaghirapan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero, isang pribadong investigador na minsan na niyang ginamit para sa isang problema sa negosyo. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Carmen ay malamig. Walang emosyon, parang yelo. "May ipapatrabaho ako sa'yo. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Teresa Reyes. Lahat ng baho, lahat ng sikreto, bawat mantsa sa kanyang pagkatao." Naramdaman ni Teresa ang pagbabago sa simoy ng hangin sa opisina. Sa mga unang araw, ang mga kasamahan niya ay magalang, kung hindi man pala kaibigan. Ngayon, pakiramdam niya ay may mga matang nakasubaybay sa bawat galaw niya. Naririnig niya ang mga bulungan kapag dumadaan siya. Siya yon, ang dating katulong. Ang swerte naman. Siguro may something sila ni Sir Ricardo. Magaling sigurong umakyat. Ang mga salita ay parang maliliit na bubog na tumatarok sa kanyang puso. Pinilit niyang huwag pansinin. Nag-focus siya sa kanyang trabaho. At sa trabaho, siya ay mahusay. Mabilis niyang natutunan ang pasikot-sikot sa kumpanya. Naging kailangan siya ni Ricardo, hindi lang bilang assistant, kundi bilang isang matalinong consultant na nakakatulong sa kanyang mga desisyon. Pero may isang hindi nakikitang kamay na tila gustong sirain ang lahat ng kanyang pinaghihirapan. Dumating ang araw ng isang napakahalagang presentasyon para sa isang Japanese investor. Si Teresa ang gumugol ng ilang gabi para ihanda ang lahat ng datos at ang mismong PowerPoint presentation. Perpekto na ang lahat. Ngunit 10 minuto bago magsimula ang meeting, nang isaksak niya ang USB sa laptop sa conference room, bumungad sa kanya ang isang mensahe. "File not found or corrupted." Nawala ang lahat. Ano? Halos mapasigaw si Teresa sa panic. Tiningnan niya ang lahat ng folders, pero wala.
para itong bulang biglang naglaho. "What's happening?" tanong ni Ricardo. Nakadarating lang. "Sir, nawawala po yung file. Hindi ko po alam kung paano." Nanginginig ang boses ni Teresa. Ang mga board member na nasa loob ng kwarto ay nagsimulang magbulungan. Nakita ni Teresa ang pagkadismaya sa kanilang mga mukha. At sa isang saglit, sa mukha ni Ricardo, nakita niya ang isang kislap ng pagdududa. Masakit iyon. Mas masakit pa sa lahat ng bulungan na narinig niya. Ngunit si Ricardo ay isang bihasang negosyante. Mabilis siyang umimprovise. Gamit lang ang whiteboard at ang kanyang memorya, nagawa niyang i-present ang mga pangunahing puntos. Nasalba ang meeting, pero ang tensyon ay naiwan sa ere. Pagkatapos ng meeting, kinausap siya ni Ricardo. "Teresa, I trust you. Pero kailangan nating mag-ingat. Masyadong malaking bagay ang nakataya dito." "Sir, naniniwala po ako na may sumasabotahe sa akin," sabi ni Teresa. Ang boses ay desperado. Una, yung isang importanteng meeting sa isang kliyente na na-cancel daw, pero hindi ko naman alam. Ngayon, ito. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ricardo. Sino nga naman ang maniniwala sa isang teoryang walang ebidensya? Bumalik si Teresa sa kanyang lamesa. Ang puso'y mabigat. Pakiramdam niya, nag-iisa siya sa laban na ito. Gabi na nang umuwi si Ricardo sa mansyon. Dala niya ang bigat ng mga nangyari sa opisina. Sinalubong siya ni Carmen na may isang matamis na ngiti. "How was your day, Hon?" "Stressful," maikling sagot ni Ricardo habang tinatanggal ang kanyang necktie. "Muntik nang masira ang deal namin sa mga Hapon." "Oh, bakit Bayet? Anong nangyari?" "Nagkaproblema sa presentation file. Nawala bigla. Si Teresa ang gumawa noon." Hindi umimik si Carmen. Kumuha lang ito ng isang brown envelope mula sa ibabaw ng isang side table. "Alam mo, Ricardo, imbes na magduda ka sa akin, baka dapat tingnan mo muna kung sino ba talaga ang taong pinagkakatiwalaan mo." Iniabot niya ang envelope kay Ricardo. "Ano to?" Ngumiti lang si Carmen. Isang ngiting puno ng tagumpay. "Buksan mo. Baka magulat ka sa mga malalaman mo." Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang binubuksan ang envelope. Ang laman nito ay mga litrato at dokumento. Mga litrato ni Teresa na may kausap na isang lalaking hindi niya kilala sa labas ng isang coffee shop. Mga kopya ng bank statement na nagpapakita ng mga regular na deposito ng pera sa account ni Teresa mula sa isang kumpanyang pamilyar kay Ricardo. Ang pinakamalaki nilang kakompetensya. Ang bawat piraso ng papel ay isang patalim na tumutusok sa tiwala na ibinigay niya kay Teresa. Lohikal ang isip ni Ricardo. Alam niyang madaling pekein ang mga ito, pero ang mga litrato at ang mga pangyayari sa opisina nagsisimula ng magdugtong-dugtong sa isang nakakatakot na konklusyon. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi niya magagawa to. Kinabukasan, dala niya ang bigat sa kanyang dibdib pagpasok sa opisina. Plano niyang kausapin si Teresa ng masinsinan, ng pribado. Pero huli na ang lahat. Bago pa man siya makarating sa kanyang pinto, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong palapag. "Teresa, sinungaling ka!" Isang lalaki ang biglang pumasok. Gusot ang damit at galit na galit ang mukha. Nagulat ang lahat ng empleyado. "Marco?" Gulat na sabi ni Teresa. Napatayo mula sa kanyang upuan. "Huwag mo akong Marco. Sigaw ng lalaki, na ngayon ay alam na ni Ricardo na si Marco ang dating asawa ni Teresa. "Iniwan mo ako. Iniwan mo ang mga anak natin para lang sumama sa lalaking ito. Para sa pera." Dinumog ng mga empleyado ang eksena. Mga cellphone ay nakatago pero halatang nagre-record. "Hindi totoo yan, Marco. Alam mong hindi totoo yan." Naiiyak na sabi ni Teresa. "Hindi totoo? Kitang-kita ko na ngayon. Ipinagpalit mo kami sa karangyaan. Isa kang walang kwentang ina. Isang malanding babae." Ang bawat salita ni Marco ay parang isang hagupit.
Si Teresa ay napapikit. Ang mga luhay sunod-sunod na pumatak sa kanyang pisngi. At sa gitna ng kaguluhang iyon, ang mga mata niya ay naghahanap ng isang tao. Naghahanap ito ng kanlungan, ng kakampi. Tumingin siya kay Ricardo. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng karamihan. Ang mga mata ni Teresa ay sumisigaw ng tulong. Nagmamakaawa na paniwalaan siya. Pero ang nakita niya sa mga mata ni Ricardo ay isang bagay na tuluyang dumurog sa kanyang puso. Pag-aalinlangan. Isang nakamamatay na pag-aalinlangan. Hawak pa rin ni Ricardo sa isip ang mga litrato at dokumento. Ang biglaang paglitaw ni Marco. Ang lahat ay tila isang perpektong bitag. At sa sandaling iyon, hindi niya alam kung sino o ano ang paniniwalaan. Nang makita ni Teresa ang pag-aalinlangang iyon, sa mga mata ng taong nagbigay sa kanya ng pag-asa, gumuho ang lahat. Nawala ang kanyang lakas. Nawala ang kanyang tapang. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagpaliwanag. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang lamesa. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang ballpen. Sa gitna ng mga nagbubulungang tao, sa harap ng nanlilisik na mata ni Marco at sa ilalim ng naguguluhang tingin ni Ricardo, nagsulat siya. Pagkatapos, tumayo siya. Naglakad siya papunta kay Ricardo, hindi tumitingin sa mga mata nito. Inilapag niya ang papel sa lamesa. Isang resignation letter. Salamat po sa lahat, sir. Ang kanyang boses ay walang emosyon, malamig, basag. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Walang luhang pumapatak, ubos na. Ang bawat hakbang palayo sa opisinang iyon ay isang hakbang palayo sa kanyang mga pangarap. Naiwan si Ricardo na nakatayo. Parang isang estatwa. Nakatingin sa figura ni Teresa na dahan-dahang nilalamon ng pasilyo hanggang sa tuluyan itong naglaho. Hawak niya sa kamay ang pekeng ebidensya. At sa kanyang harapan, ang katotohanan. Ang katotohanan na sa sandaling pinakailangan siya ni Teresa, nagduda siya. At ngayon, nawala na ito. Isang linggo. Isang linggo nang wala si Teresa sa opisina, pero ang anino niya ay nananatili. Walang pumapalit sa kanyang pwesto. Walang sino man ang makapantay sa kanyang kahusayan. Pero higit sa lahat, walang araw na hindi binabagabag si Ricardo ng kanyang konsensya. Ang huling tingin ni Teresa bago ito tumalikod, isang tingin ng lubos na pagkasawi, ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi siya mapakali. May mali. Sinimulan niyang mag-imbestiga. Lihim, para hindi malaman ni Carmen. Una niyang tiningnan ang mga bank statement. Kumuha siya ng isang financial expert para suriin ito. Ang sabi ng expert, madaling gawin, sir. Standard forgery. Kahit sino na may kaunting alam sa Photoshop, kayang gawin to. Sunod, ang mga litrato. Ipinahanap niya sa kanyang security team ang lalaki sa litrato, kasama ni Teresa. Natagpuan nila ito. Isa pala itong malayong pinsan ni Teresa na humihingi ng tulong pinansyal. Ang coffee shop, nasa tapat lang ng simbahan kung saan nagsisimba si Teresa tuwing linggo. Ang huling pako sa kabaong ay ang CCTV footage mula sa araw na nag-eskandalo si Marco. Nakita sa footage na si Marco ay dumating sakay ng isang magarang kotse. At bago ito pumasok sa building, may kinausap ito sa cellphone. Nang itrace ni Ricardo ang numerong tinawagan, iisang tao lang ang lumabas. Ang personal driver ni Carmen. Nang gabing iyon, umuwi si Ricardo na may dalang bigat at dilim sa kanyang puso. Hindi ito galit. Ito ay isang malamig na kapasyahan. Nadatnan niya si Carmen sa kanilang silid. Nag-aayos sa harap ng salamin, masaya at kampante. "Hi, Hon," bati nito. "Saan mo gustong mag-dinner?" Hindi sumagot si Ricardo. Inilapag niya sa ibabaw ng kama ang isang folder. Ang laman, lahat ng ebidensyang nakalap niya. "Ricardo, ano yan?" tanong ni Carmen, na wala ang namangiti. "Alam mo kung ano yan, Carmen," sabi ni Ricardo. Ang boses ay kalmado, pero nakakatakot. "Ito ang lahat ng kasinungalingan mo." Binuklat ni Carmen ang folder.
Namutla siya. Ang pekeng bank statements, ang report tungkol sa pinsan ni Teresa, ang larawan ng driver niya na naghihintay kay Marco sa labas ng gusali. Paano? Paano mo nalaman? Hindi na yan ang tanong, sabi ni Ricardo. Ang tanong ay bakit, Carmen? Bakit mo ginawa to? Sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao. Para saan? Dahil sa'yo. Biglang sumigaw si Carmen. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Dahil mula nang dumating siya, nagbago ka. Mas hinahangaan mo siya. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang talino, habang ako, ano ako sa'yo, Ricardo? Isang palamuti lang sa braso mo. Hindi yan totoo. Totoo yon. Humagulgol si Carmen. Ang mga luha ay nagsimula. Nang bumuhos. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko para lang makarating dito? Alam mo ba ang pakiramdam na laging minamaliit, na laging tinitingnan na parang basura dahil lang sa mahirap ka? Ginawa ko ang lahat para takasan ang buhay na yon at hindi ko hahayaan na isang hamak na katulong ang sisira sa lahat ng yon. At doon, sa gitna ng kanyang mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagkabata, ang kahirapan, ang kahihiyan, ang takot na bumalik sa putik. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang tunay na Carmen. Hindi ang sosyalera, hindi ang malupit na asawa, kundi isang babaeng puno ng takot at sugat mula sa nakaraan. Isang babaeng handang gawin ang lahat para protektahan ang sarili kahit na makasakit pa ng iba. Nawala ang galit ni Ricardo. Napalitan ito ng awa, pero hindi nito mababago ang katotohanan. Lumapit siya kay Carmen, hindi para yakapin ito, kundi para tingnan ito sa mata. Sinira mo siya, Carmen. Huminga siya ng malalim, ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Pero hindi mo lang siya ang sinira mo. Umatras siya palayo, papalabas ng silid. Sinira mo rin tayo. Ang mansyon ay naging isang malawak na museo ng katahimikan. Si Ricardo ay natutulog sa guest room. Sa umaga, umaalis siya bago pa magising si Carmen. Sa gabi, umuuwi siya kapag tulog na ito. Naiwan si Carmen na mag-isa sa kanilang malaking bahay, kasama ang mga multo ng kanyang mga kasalanan. Ang bawat mamahaling gamit, bawat kumikinang na palamuti, ay tila nangungutya sa kanya. Ano ang silbi ng lahat ng ito kung sa huli nag-iisa siya? Isang hapon, habang naglalakad sa sala, nakita niya ang librong asul na naiwan ni Ricardo sa ibabaw ng coffee table. Ang libro ni Teresa. Mga tinig sa dilim. Pinulot niya ito. Dahan-dahan niyang binuklat. Nagsimula siyang magbasa. Mga sanaysay tungkol sa pag-asa sa gitna ng kadiliman. Mga tula tungkol sa dignidad ng mga maliliit na tao. Ang bawat salita ay parang isang salamin na nagpapakita kung gaano kababaw at kasama ang kanyang pagkatao. Ang babaeng sinira niya ay may kaluluwang mas mayaman pa sa lahat ng perang meron siya. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hiya. Matinding pagsisisi. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang libro at humagulgol ng walang tigil. Umiyak siya para sa batang Carmen na lumaki sa kahirapan. Umiyak siya para sa babaeng naging siya, isang taong puno ng takot. At umiyak siya para kay Teresa, ang babaeng naging biktima ng kanyang mga demonyo. Alam niyang hindi sapat ang pag-iyak. Kailangan niyang gumawa ng tama. Kahit sa huling pagkakataon, nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang kanyang cellphone. May isang tao siyang matagal nang hindi kinakausap, pero alam niyang ito lang ang makakatulong. Isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay dean na sa isa sa mga pinakaprestihiyosong unibersidad sa bansa. Nagring ang telepono. 1, 2, 3. Hello, Carmen. It's been a while. Huminga ng malalim si Carmen. Pinipigilan ang pagbasag ng kanyang boses. Clarice, I need a favor. Nag-alinlangan siya sandali. Ito na. Walang atrasan.
May kilala akong tao, isang dating propesora. Magaling siya, matalino, pero nagkaroon siya ng mga problema sa buhay. Matagal siyang nawala sa academe. Nakinig lang ang kaibigan niya sa kabilang linya. Gusto kong bigyan mo siya ng pagkakataon. Tuloy ni Carmen, ang boses ay nagmamakaawa. Kahit isang trial lecture lang, isang pagkakataon para maipakita niya ulit kung ano ang kaya niyang gawin. Carmen, alam mo namang mahigpit ang unibersidad. Sino ba to? Anong credentials niya? Binanggit ni Carmen ang pangalan ni Teresa. Teresa Reyes? Sagot ni Clarice. I remember that name. May issue siya noon, di ba? Isang malaking iskandalo. Napapikit si Carmen. Ito ang bunga ng pag-iimbestiga niya noon. Ang iskandalong sumira sa career ni Teresa. Nakagagawan pala ng dati nitong asawa. Hindi totoo yon, Clarice. Biktima lang siya. Maniwala ka sa akin. I don't know, Carmen. Please. Pagmamakaawa ni Carmen, isinantabi ang lahat ng kanyang pride. Gawin mo to para sa akin. Para sa pagkakaibigan natin. May utang ako sa kanya. Isang utang na kailangan kong bayaran. Natahimik ang kabilang linya. Ilang sandali ng pag-aalinlangan. Pagkatapos, isang buntong hininga. Okay. Sige. I'll arrange a special lecture for her. Pero walang kasiguraduhan, Carmen. Ang mundo ng academe ay malupit. Kung hindi niya kayang patunayan ang sarili niya sa harap ng mga estudyante at ng faculty, wala akong magagawa. Natagpuan ni Ricardo si Teresa sa isang maliit na karinderya. Nagtatrabaho bilang tagahugas ng pinggan. Ang kanyang mga kamay ay muling babad sa tubig at sabon. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Inilatag ni Ricardo ang lahat ng ebidensya sa isang lamesa. Humingi siya ng tawad. Isang tawad na basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Teresa. Nagduda ako. Sa panahong pinakakailangan mo ako, iniwan kita. Walang sinabi si Teresa. Nakatingin lang ito sa malayo. Maya-maya, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba mula rito si Carmen. Nakasimpleng bestida lang ito. Walang alahas, walang makeup. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagod at pagsisisi. Ito ang unang pagkakataon na nagkaharap silang tatlo muli. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo, Teresa. Nagsimulang magsalita si Carmen. Ang boses ay nanginginig. Ang ginawa ko ay walang kapatawaran, pero may isang bagay akong gustong ibigay sa iyo. Iniabot niya ang isang sulat, isang imbitasyon mula sa unibersidad. Isang pagkakataon para sa isang special lecture. Hindi nito mabubura ang kasalanan ko, sabi ni Carmen, habang may isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Pero sana bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong ito. Ito ang nararapat para sa'yo. Ilang araw ang lumipas. Nakatayo si Teresa sa harap ng isang malaking lecture hall. Puno ng mga estudyante at ilang miyembro ng faculty. Kasama na ang dean. Sa isang sulok sa likod, tahimik na nakaupo sina Ricardo at Carmen. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang mga tala. Ang puso niya'y dumadagundong. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa panitikan, tungkol sa kapangyarihan ng mga salita. Unti-unti, ang kaba niya ay napalitan ng pamilyar na sigla. Ito ang mundo niya. Ito ang kanyang tahanan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang lecture, isang estudyante sa harap ang nagtaas ng kamay. Isang dalagang may mapanuyang ngiti. Professor Reyes, may tanong lang po ako. Sige, sagot ni Teresa. Totoo po ba ang mga naririnig namin? Na bago po kayo napunta dito, nagtrabaho po kayo bilang isang katulong? Ang tanong ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Huminto ang paghinga ng lahat. Ang mga bulungan ay nagsimula. Nakita ni Teresa ang pagkagulat sa mukha ng dean. Ito ay isang patibong, isang planadong pagpapahiya. Pero sa halip na matakot, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya.
Tiningnan niya ng diretso sa mata ang estudyante. Huminga siya ng malalim. Oo, sagot niya. Malinaw, matatag, walang bakas ng hiya. Totoo yun. Nagtrabaho ako bilang isang kasambahay. Naghugas ako ng mga plato ng ibang tao. Naglinis ako ng sahig na hindi akin. At alam mo ba kung ano ang natutunan ko? Naglakad siya palayo sa lectern, mas malapit sa mga estudyante. Natutunan ko na walang trabahong mababa hanggat ito'y marangal. Natutunan ko na ang dignidad ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman niya o sa titulong nakakabit sa kanyang pangalan. Ang dignidad ay nasa paraan kung paano ka bumangon pagkatapos mong madapa. Nasa paraan kung paano mo tinitingnan ang iyong kapwa, mayaman man o mahirap, nang may respeto. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng sakit, pero puno rin ng lakas. Ang mga kalyo sa aking mga kamay ay naging aral. Ang bawat patak ng pawis ay naging tinta. At ang bawat pagsubok ay naging isang kabanata sa aking aklat. Kaya oo, naging katulong ako. At iyon ang isa sa mga pinakamahalagang lektura na natanggap ko sa aking buhay. Pagkatapos niyang magsalita, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Pagkatapos, isang estudyante sa likod ang pumalakpak, sinundan ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong lecture hall ay umalingaw-ngaw sa palakpakan. Tumayo ang lahat ng estudyante, nagbibigay pugay sa babaeng nasa harapan nila. Ang estudyanteng nagtanong ay napayuko, namumula sa hiya. Sa likod, si Ricardo ay napangiti habang pinupunasan ng isang luha. Si Carmen naman ay humahagulgol ng tahimik, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa paghanga. Lumapit ang dean sa entablado. Kinuha ang mikropono mula sa stand. Ngumiti ito kay Teresa, isang ngiting puno ng respeto. Sa ngalan ng unibersidad, sabi ng dean, ang boses ay malakas at malinaw. Welcome back, Professor Reyes. Makalipas ang 6 na buwan, ang lecture hall ni Professor Teresa Reyes ay palaging puno. Ang mga estudyante ay hindi lang natututo tungkol sa panitikan. Natututo sila tungkol sa buhay. Ang kanyang mga karanasan ay naging tulay para maunawaan nila ang konsepto ng pagbangon, pagpapatawad at pagpapanatili ng dignidad sa gitna ng pagsubok. Siya ay naging higit pa sa isang propesora. Siya ay naging isang inspirasyon sa isang sulok ng Maynila, sa isang tahimik na opisina ng isang marriage counselor. Magkahawak kamay na nakaupo sina Ricardo at Carmen. Ang proseso ay mahirap at masakit. Maraming sugat mula sa nakaraan ang muling binuksan, pero sa unang pagkakataon, natututo silang makinig sa isa't isa. Natutunan ni Carmen na harapin ang kanyang mga takot, habang natutunan naman ni Ricardo na maging isang tunay na kabiyak, isang taong handang makinig at umunawa. Hindi lang isang tagabigay ng marangyang buhay. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang nabubuo muli, hindi sa pundasyon ng yaman, kundi sa pundasyon ng katapatan at pagtanggap. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang huling klase, naglalakad si Teresa sa luntiang campus ng unibersidad nang makita niya si Ricardo na naghihintay sa ilalim ng isang puno ng akasya. Hindi na ito ang amo niyang si Sir Ricardo. Isa na lang siyang kaibigan. Ricardo? Bati ni Teresa, isang mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Professor Reyes, biro ni Ricardo pabalik. Kumusta? Mabuti, masaya, payapa. Sagot ni Teresa. At sa pagkakataong ito, totoo ang bawat salita. Naglakad sila ng sabay sa campus, walang partikular na patutunguhan. Pinag-usapan nila ang mga estudyante, ang mga libro, ang mga simpleng bagay sa buhay. Wala nang bigat, wala nang hiya. Tanging isang malalim na paggalang at pasasalamat sa isa't isa. Mula sa malayo, nakita nila ang 3 anak na babae ni Teresa na tumatakbo papalapit sa kanya, dala ang kanilang mga bag. Lumipat na sila sa Maynila at nakatira sa isang maliit pero masayang apartment malapit sa unibersidad.
Mama! Sigaw ng mga ito. Yumakap si Teresa sa kanyang mga anak. Ang mukha niya'y nagliliwanag sa purong kaligayahan. Ito ang kanyang tunay na yaman. Ito ang kanyang tagumpay. Tumingin si Ricardo sa eksena at sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito na sa mga kontrata o sa halaga ng stocks sa merkado. Nasa mga ngiti ito ng mga taong mahal mo. Bago umalis, hinarap ni Teresa si Ricardo. Salamat Ricardo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Salamat dahil nakita mo ako, kahit noong mga panahong hindi ko na makita ang sarili ko. Ngumiti si Ricardo. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano tumingin, Teresa. Tumalikod na si Teresa, kasama ang kanyang mga anak. Naglakad siya palayo, patungo sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad at layunin. Hindi ito isang fairy tale na katapusan kung saan sila ay nagkatuluyan. Ito ay isang bagay na mas totoo at mas makahulugan. Ito ay isang kwento ng mga sirang tao na natutong buuin hindi lang ang kanilang mga sarili, kundi pati na rin ang isa't isa. Isang bagong kabanata ang nagsisimula para sa kanilang lahat. At sa pagkakataong ito, sila na ang may hawak ng panulat para isulat ang sarili nilang katapusan.